or hortensia. Sobrang ganda at mapapawaw ka talaga. Hi guys, good day. Pag-usapan naman natin ngayon, i-flex ko ang hydrangeas. Ito palang halamang ito ay nasa 70 species. Sobrang maganda ang kanyang bulaklak. Nanggaling siya sa native siya ng Asia at USA. Ang mga hydrangeas ay may pH indicator. Ibig sabihin, ang flower nila kulay blue kung acidic ang lupa nyo. Katulad nito, blue-violet. Kung pink naman ang bulaklak ng inyong hydrangeas, meaning ang lupa niya ay alkaline. Dahil dyan, tinatawag ang mga hydrangeas na change rose din. Ang mga hydrangeas or hortensia ay nagsisimbolize din ng kasaganaan, meaning ng swerte. Nagbibigay sila ng kasaganaan, pasasalamat, mga biyaya at kagandahan dahil sa kumpul-kumpul na bulaklak nila. At ang kulay naman ng mga bulaklak ng mga hydrangeas ay nagsisimbolize o nagbibigay ng pagmamahal, pagkakaisa at kapayapaan. About watering, mas maganda kung didiligan nyo ang inyong mga hydrangeas or hortensia ng irrigated. Yung makikita nyo, tumutulong-tulo ang tubig doon sa paso nila. Gusto nila yung mamasa-masa, yung may moisture sila, pero ayaw nila ng soggy. Too much watering of your hydrangeas can lead to suffer your plant na hindi maganda para sa kanila. Wilted or dropping the leaves nang huhulog, nalalanta ang mga dahon nila, yan ay sanhi ng overwatering. Ang mga bulaklak nila ay malalagas din at pwede ring mawala lahat ng bulaklak. Ang name na hydrangeas, meaning gusto nila ng tubig, they love water. Kung summer at hot season, pwede nyo silang diligan ng umaga at hapon. Basta tingnan ninyo kung ang lupa nila ay tuyo sa ibabaw, pwede nyo silang diligan. Dito naman tayo sa propagation. Ito base lang sa mga research ko kasi bago pa lang ang aking hydrangeas. Hindi pa nagtatagal, mag 2 months pa lang siya sa akin. I-sure nyo na ang gagamitin yung tools, yung scissor or your cutter ay malinis. Linisin nyo ng alcohol para ma-sterilize siya. Tapos piliin nyo yung woody, yung in-between ng brown at green. Yun ang kuhanin nyo. I-sure nyo na ang inyong ikakat ay 5 to 6 inches long. Tapos 45 degrees. Yung pagkat nyo doon sa above the nodes, alam naman nyo yun, yung nodes, yung tinutubuan ng dahon. Doon nyo sila puputulin. Dapat yung naputol nyo yung sanga, tatalupan nyo para sure na paglalagay nyo ng hormone, didikit talaga siya para at least yung rooting hormone andun. Dapat may rooting hormone. Hindi sila tutubo or mag-uugat kung wala. Maraming rooting hormone na o-order sa Lazada or Shopee, pero ang pinakamaganda yung plant growth hormone para sa kanila. Maganda daw magtanim mga May hanggang July, tapos pumili kayo ng soil na mayroong buhangin, peat moss, yung wet acid na halaman, at coco peat. Yun ang maganda sa kanila. Kasi dapat may acid yung pagtataniman nyo. Kung hindi, mamamatay sila. Kung hindi acidity yung pagtataniman nyo, baliwala, mamamatay din ang mga hydrangeas nyo na ipopropagate. Yung mga tinanim ninyo na hydrangeas, dapat hydrated. Huwag sila matutuyuan ng tubig. After 2 to 3 weeks, tingnan nyo kung nag-i-sprouting na sila. Ilagay nyo sila sa stable area na hindi sila magagalaw or mabubundol. Tingnan nyo, after 1 to 2 months at talagang buhay na sila, pwede nyo na silang iripat or itanim sa medyo malaking paso or sa lupa. I-sure nyo lang na talagang acid soil ang pagtataniman nyo. About naman sa pag-aabono ng inyong mga gardenias, i-sure nyo lang na
ang iaabono nyo ay galing sa acid fertilizer. Kung gusto nyo na blue or violet ang inyong mga bulaklak, acid fertilizer ang gamitin nyo. Pwede yung coffee grounds. Kung gusto naman nyo ng pink or mamula-mula ang flower na inyong hydrangeas, i-fertilize nyo sila ng egg cell. Mag-crush kayo ng egg cell, tapos yan yung ilagay sa lupa ng inyong mga hydrangeas. Okay guys, yan lang masishare ko dito sa halamang ito. Gustong gusto ko kasi ang halamang ito. Kaya talagang bumili ako kahit medyo pricey. Ang lahat ng mga sinabi ko dito, tinuro ko sa inyo based lang sa research ko. Hindi pa ako nakapagbuhay niya. I-try nyo lang yung mga na-research ko. At sure naman, parang madali lang naman siyang buhayin. Hindi siya sobrang mahirap na itanim. Basta tandaan nyo, ang gusto ng mga gardenias, may araw pero morning sun. Tapos sa afternoon, okay lang na hindi sila masinaga ng araw kasi ayaw din nila ng darang na darang sa araw. Nasusunog din ang kanilang mga dahon at bulaklak. And one more, huwag na huwag niyong patutuyuan ang mga hydrangeas niyo ng tubig. Gustong gusto nila talaga ang tubig. Okay guys, thank you for watching and please subscribe. Thank you for subscribing. Please support my channel. God bless everyone. Love you all. Bye.